tayo dito na sa lalagyanan natin ng yung ating mga gamit at ito kasi ay nakalagay lang sa plastic. So ilalagay na natin sa altar para mas mabisa na sila masyado. Yung tawag do sa iba ay dignom, kahoy. Ito tawag naman dito sa amin kahoy na liging bato. So ayan yung mga sipat ng ano niya. Pero ito po subok na natin sa ating mga gamutan at ito yung maganda sa kulang balang, palapad hangin at iba pang nagagamot ng kahoy nito mga kantabay. So napakadami pa niyan pero inaunti-unti natin mga kantabay gawa ng ito po. Pag naubos wala na tayong maipapamahagi kasi ito ay ano lang sa atin, ibinigay lang sa atin ng ating mga kaibigan ng mga intanto. Ayan, so napaganda niya mga kantabay, Meron pa nga nakaharon yung tinatawag na baging na krus. Ayan. So alam ko din niya kung paano saan makakakuha ng ganyan. So napakadami pa rin yan. Yung iba ginukurtehan ko para mas maging maganda pa ang kakalabasan. Pero wala naman po yun kung maganda o hindi. Ang pinaka-importante po ay yung pisa ng mga ganito. Ito, napapasok po ang mga elemento nito. So, depende sa magdadala sa paniniwala ng ating nagtatangan ng mga ganito, mga pagbibigyan. So, ang kwento po nito mga kantabay, once na maibigay na natin sa tao itong kahoy na naging bato o tinawagin na natin sagradong kahoy na naging bato kasi napakahiwaga nito at napakahusay din pagdating sa gamutan. Ito ay ingatan talaga natin. Ito nga ilalagay ko na siya kasi minsan kasi pag may nag-request na magano daw sila ng gamit. Okay, sige, pero hindi natin basta-basta magbibigay ng basta-basta lang kasi titingnan pa din natin yung tao kung bibigyan pa natin o karapat-dapat ba siyang bigyan ng kahoy na naging bato. Ganyan pa sa kadami mga kantabay. Yung nakaraan may tampok ko din itong ito. Tawag nito, tampok ko rin yung itong gamit na ito at sinishare naman natin ulit at ayusin na natin yung dapat natin ayusin upang maging mabilis na yung pag gagawa natin sa mga gamit. So ito yung ginagamit pa rin natin sa panangkap sa garapa. Mainam dito yung may mga tira o banat ng mga mangkukulam. Ito napakainam nito. So maglalagay ka lang yan sa bote at ilalagay mo sa lina ng nyug. Lina ng nyug na at walang matakatan regular na kung anong meron po na lana ng nyug, basta hindi lang po yung pang commercial na lana. Ayan, so ito hindi masyado natin ingatan. Sunod pong next na isi-share ko naman po sa inyo yung ibinahagi naman sa atin na bulalakaw na yung tinatawag natin na bato na kinakalawang. Sa iba naman ang tawag ay dignom, bakal. So ayan. So papakita ko yung tinatawag na, tapos sa iba ang tawag naman ay haring bakal. So meron tayo niyan mga kantabay. So yung gusto magipagpalit ay pwede naman kayo magipagpalit ng gamit. Mga kantabay. So yung mawala mga ganito pa dyan, pwede kayo magipagpalit sa akin. So comment below lang po sa ating video na ilalapag. Ito nga, may mga pa nga may mga mutya pa nga
So ayan, napakaganda yung mga kantabay. So ngayon, preserve natin siya para pangalagaan din natin, lalagay natin sa altar. No? Ito na lang kasi yung natitira at yung ibang powder ng mga kantabay, gagamitin pa natin yung panangkap sa mga gagawin natin ng mga kwintas. Ayan. So iligo din kasi mga kantabay gumawa ng mga kwintas na pang digma. Sa mga mawawaran kasi hindi natin alam ang panahon ngayon mga kantabay. At para matulungan din natin yung iba mataong naghihirap sa kanilang kalagayan dahil sa gawa ng tao. At pinaka-importante mga kantabay, magdasal kayo lagi. At God bless po, paki-subscribe, like, and share. Don't skip ads po at malaking tulong po sa ating YouTube channel. At palagi niyong ingatan kung anong pang meron kayo ng mga sagradong mga gamit na galing kalikasan at kung saan man galing basta sa mabuti. Ingat tayo mga kantabay at huwag niyong kalimutan magdasal. Ulitin ko ulit, magdasal po lagi. Sa panahon po ngayon, tao na po ang pumipili. Ang nabahala kung saan kayo talaga. Ingat kayo.